Good morning guys. This is day 2 here in Malaysia. Lakad na tayo ulit. Di na ako nakapag-video kagabi pagka-uwi kasi medyo pagod na and also low-bat na ako. Pagdating, nag-charge, nag-ayos ng gamit, and then kain, shower, and then pahinga na. Ngayon, we are going to Genting Highlands. Bago tayo pumunta doon, kailangan muna natin mag-withdraw para meron tayong panggastos. Ito na ang part 2 ng aking first out-of-country vlog dito sa Malaysia, kung saan nagstay ako ng halos 1 linggo dito sa Kuala Lumpur, 2 araw na lumibot at ilang araw na paghahanap ng sekreto kung paano yumaman. Wala kaming pakialam! Sana ay meron kayong matutunan and enjoy! From our hotel, nakapag-withdraw kami sa ATM na 5 minutes away lang sa amin. After mag-withdraw, nag-book kaagad ng Grab going to Genting Highlands na 30 to 45 minutes ang estimated travel time. Ano at saan ang Genting Highlands? Genting Highlands is an integrated resort development comprising hotels, casinos, shopping malls, and the latest Sky World theme park in Pahang, Malaysia. 35 kilometers away ito mula sa Kuala Lumpur at pwede itong mapuntahan via highway or cable car. In our case, gusto namin ma-experience ang cable car. Kaya ang binook namin sa Grab ay from KL to Awana Skyway Station. Modes of transportation going to Awana Skyway Station ay Grab, taxi, or bus. For more info, visit their website na nilagay ko sa description below. Finally, we're here guys sa Awana Skyway. It's 9:16 AM and pagbaba ko ng sasakyan, napakalamig. Something familiar na nakita ko dito. Yung logo ng Resorts World. Ayan, dito na tayo. Pagdating sa Awana Sky Station ay dumiretso muna kami sa comfort room. And then, kumain ng breakfast afterwards. Walang mga kanin. Mostly wraps, noodles, yan yung mga food. Merong mga convenience store, fast foods at restaurant dito na bukas as early as 8 AM. After breakfast, dumiretso naman kami sa pinakataas to get tickets for our cable car ride paakyat ng Sky World Theme Park. Dito sa bilihan ng ticket for cable car ride ay may 2 options. Isang regular na cable car or yung glass floor na may bahagyang difference sa price. Good thing din na bumili na kami ng 2-way tickets paakyat at pababa via cable car at naiwasan ng hassle pagpila ulit sa ticket machines. Ayun na yung mga cable car. Kita mo yung floor. Oo. Ayun na yung cable. Ayun na yung cable guys! We're going up now and ito yung view sa likod. So kanina medyo conflicted si Day, sana kumuha na nando kami ng glass na door na floor, pero seeing here kahit na naka glass floor wala namang masyadong difference sa view kasi yan lang yung makikita mo sa baba. Wow. Pag malapit na kayo dito sa taas, dahil na malakas yung hangin, talagang parang maririnig mo yung rampas ng hangin, sumisible siya. Dito tayo bumaba sa Chinwi Station and meron pa dun sa pinakataas. As far as I know, dito sa Chinwi Station, meron tayong cave na pwedeng puntahan. Yeah. You need to go up and go up to the sun. So sumakay tayo ulit kasi doon pa tayo sa pinakataas pupunta. Bumaba tayo dun sa isa sa mga station na pwedeng babaan, which is yun nga, merong pwedeng cave exploration. Pero ang goal kasi natin yung pinakataas.
naman ganun kalakas yung sway. Highway. This is the last station. Yes, I think this is the last one. It's scary to go down. Oh, it was scary earlier, you know, before that station. Yeah. Now I'm gonna take a cab. Kasi, We're here. orang adalah C1. Dito na tayo sa loob ng Sky Station Avenue and para lang siyang mall but definitely an interactive na mall. Merong 7-Eleven doon and there are also shops. Yun, definitely para lang talaga siyang mall. We're finally here dun sa entrance papunta dun sa theme park sa labas. May nakita natin habang nasa taas tayo ng cable car. Pero di tayo makakapunta dun sa mismong theme park kasi meron siyang ticket. Let's check kung magkano yung ticket. Tapos dito tayo kukuha ng ticket. Check. Medyo mahal, men. Grabe yung price, 219 ringgit. Pinaka-lowest na nakita ko is 191 ringgit. So, nasa 2,628. Yan. Not sure kung merong siyang parang theatrical show na kasama and free rides kasi wala naka-indicate doon. Definitely, hindi siya pasok sa budget natin. Kaya, balik na tayo sa cable car, pauwi. Nalibot na natin lahat dito sa mall na to and naka-goal naman natin is na-achieve which is yung pagsakay ng cable car para makarating dito. We're good with that. Let's go back down at diretso na tayo sa ating next destination. Let's go! Hello guys, nakarating na tayo dito sa Awana Skyway Station and we are ready to head back. So, two options to go back to KL Central. Via Grab din, katulad ng pagpunta natin dito or kung sasakay tayo ng bus. So, pag sasakay ng bus, dito kukuha ng ticket. Tignan natin kung magkano para lang makompare natin. Awana, Genting, KL Central right now. 10 ringgit lang siya. Pag sa Grab, babalik sa 48. Kasi kapag sumakay tayo ng bus, maghihintay pa tayo kasi meron siyang schedule. Ang habol kasi natin ngayon is convenient, so mag-grab kami ulit today. Yes. Dito na tayo sa main lobby dahil dito yung pick up ng mga taxi and also Grab. At isa pa sa mga option nyo for transportation pabalik ng KL Central ay meron sila dito. Ayan, nakasakay na tayo. Time check, it's 11:48. Sa 1 hour yung biyahe natin. We are going back to Kuala Lumpur. Ayun o. Temple muna pala. Finally, we're here sa temple. It's 12:46 PM. Ito ang view. Pasok tayo sa loob, nag-picture lang today. Ang Tianhao Temple ay ang Vietnamese transcription ng Chinese name na ang ibig sabihin ay Empress of Heaven na tawag sa Chinese goddess of the sea na si Mazu. Ang temple ay naitayo noong 1760 by Cantonese community at nagkaroon ng major repairs and expansions in 1800s to 1916. Located ito sa Nguyen Tri Street. Maganda siyang pasyalan lalo na kung mahilig ka sa mga structures. Bukod sa mga Chinese decorations at statues ng Goddess of Sea, Mazu, meron din itong top view ng city. Sa baba naman ay may canteen at souvenir shops na pwedeng pagbilhan ng mga abubot at pasalubong.
10:49 PM, Botanical Garden na tayo. Mag-late lunch na lang tayo kasi mas magandang puntahan muna natin yung Botanical Garden before we go to the food market na mas malapit sa mga susunod na destination natin. So let's go. Simula ng pagdating ko dito sa Malaysia, kahit isang beses ay di pa ako nakarinig ng busina ng kahit anong sasakyan na makikita sa daan. That's something na di ko na-imagine na pwede pala. Wala rin akong makitang stray animals sa kalsada at basura sa daan kahit sa mga food or night markets na napuntahan na namin. This gives a great impression and something na mapapasana all ka talaga. After 15-minute ride from Grab, dito na tayo sa Taman Botani Perdana or Perdana Botanical Garden. Meron siya ditong directory. Mukhang malaki tong place na to. Ang Perdana Botanical Gardens o formerly known as Perdana Lake Gardens ay ang Kuala Lumpur's first large-scale recreational park. Meron itong 91.6 hectares na laki at na-establish noong 1888. Ito ay located along Halan Perdana or Venning Road at malapit din sa National Museum of Malaysia. Siguro mga alas 3 tayo Kain. susunod. Oh. After nito, sunod na natin yung pagkain. Oh, wala tayo papunta. Tapos, tsaka natin puntahan yung mga malalapit. Okay. Meron din tindahan dito na pwedeng pagbilan ng quick snack at pwede rin pagpahingahan. Ayan. Tapat lang siya ng fountain. Yan ang kagandahan. Kasi long walk to eh. Make sure na magdala ng payong kasi mainit talaga dito. Dito na tayo nag-stop over kasi sobrang init. And pag-check namin sa map, isa lang din to sa mga pinaka-pinupuntahang spot dito sa Botanical Garden. Halos lahat puro puno na lang. We decided na hanggang dito na lang, di na kami umikot pa dahil grabe din talaga yung init. And yun, same lang naman yung mga puno na nandito. Kahit na pumunta kami sa ibang banda, halos pare-parehas lang. Off to the next destination, doon naman mag-food trip tayo. Late lunch na, it's 2:30 PM na. After natin mag-late lunch doon, mas malalapit na yung mga pupuntahan natin na susunod na pwede nang lakarin. Here, wala doon hanggang doon, puro food trip. Pili tayo ng kakainan. Dito tayo sa V88 Chinatown kakain. So marami silang mga varieties of food na pwedeng kainin, pero ang in-order ko ay ito. And that's actually their best seller. Big breakfast pero pwede siya sa brunch or dinner. Alam ko kailangan magtipid pero since dumating kami dito wala pa akong nakakain na maayos na meal. Kaya I think I deserve this. Yun, tapos na tayo kumain. Doon tayo kumain sa vintage 1988 na restaurant. Grabe yung pagkain at saka yung ambience, napakaganda. Definitely marirecommend ko sila kung pupunta kayo dito sa Malaysia. Ngayon, dito naman tayo sa Petaling Street pupunta. Let's go! We are here in Jalan Petaling Street. Yeah. Few steps away lang siya dun sa pinagkainan natin. Dito tayo papasok sa loob. Ang Halan Petaling Street ay ang Chinatown dito sa Malaysia. Tulad sa Binondo o Quiapo ang vibes ng mga nagtitinda dito at ng buong lugar.
Siguro mas buhay na buhay ito kapag gabi dahil may mga stalls pang sarado ng oras na to. Bumili lang kami ng ilang souvenirs dito at inikot ng saglit ang lugar. Avocado. Sunod na pinuntahan namin ay ang pinaka nagustuhan ko. Ito ay ang Kwai Chai Hong kung tawagin, na located naman sa Lorong Panggung na walking distance from Petaling Street. It is a back alley behind the shop houses na may napakagandang murals na nagsisilbing tourist attraction na rin ng lugar. And we're done here sa Halan Petaling, and we will end our walk trip dito sa Lorong Petaling. Sobrang dami nating mga gandang spot and mga lugar dito sa mga streets na to na napuntahan. Akala ko itong mga streets na to ay parang mga places na merong mga street foods na kilala dito sa Malaysia. Yung pala, para siyang mga Changi, and also linya siya ng mga maliliit na restaurants tulad nitong mga to. Ayun yung Halan Petaling, and this is Lorong Petaling. Ganda. Punong-puno sila ng street art. Now, we will be going to the last stop for today, which is sa Petronas Tower. Our time currently is 5:32 and kita nyo naman, mainit na mainit pa. Yesterday, dumilim-dilim na mga bandang alas 8 at lumubog ang araw. And wait tayo sa Grab to go there sa Petronas Tower. Let's go! Kaya hinuli namin puntahan ng Petronas Towers dahil literal na 5 minutes walk lang siya mula sa hotel namin. Kaya from Petronas Towers, pwede na naming lakarin pa uwi afterwards. At isa sa mga nakita ko dito, merong mga spots na meron talagang mga uwak. Ayan o. Tulad niya mga yan. Daming uwak dito sa city mismo. Ang Petronas Twin Towers ay isang 88-story super tall skyscraper at from 1998 to 2004 ay isa ito sa tallest building in the world until nalampasan siya ng Taipei 101. And that's it. We're done for today. And balik na tayo sa ating hotel. Ayan, nauuna na si Day. After a long second day, we decided to experience yung pool sa taas ng hotel namin na merong magandang view ng Petronas Towers na may ilaw. We stayed for more or less 1 hour before calling it a night. The next few days here in Malaysia were spent doing the purpose of this trip. Yun ay ang umattend ng networking conference. Ang conference na ito ay makakatulong din sa akin to widen my knowledge and also matuto ng ibang diskarte na related sa current work ko. Dito ay nagsama-sama lahat ng mga taong may kanya-kanyang goal at success na gustong ma-achieve. More than networking, masasabi ko rin marami akong natutunan dito for self-development. Kaya sulit ang biyahe. Aside from it, I was able to visit Decathlon Malaysia. Although di ako nakapadyak dito, nakabili naman ako ng cycling gears na mas mura compared sa Philippines. I experienced and learned a lot sa Malaysia na mababaon ko pa uwi. Salamat sa kapatid ko for inviting me to join her on this trip and get to experience a lot of first time ngayong 2024. This trip has inspired me to do more, to learn more, and reminded me that the journey of 1,000 miles begins with one step. Sana ay may natutunan kayo and enjoyed this vlog. See you on the next one at ingat!